Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa isang lugar sa Maynila kung saan tinatayang mahigit 100,000 tricycle drivers naman sa iba't ibang panig ng Metro Manila ang benepisyaryo nito. Kasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa nabanggit na aktibidad. Ayon kay Pangulong Marcos, sunod na makatatanggap ng tulong ang iba pang mga driver sa iba't ibang parte ng bansa. Samantala, tiniyak din ni Pangulong Marcos na patuloy nakaalalay ang pamahalaan sa mga sektor na apektado ng kasalukuyang krisis. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganitong nangyari. At pataas na pataas ang lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman ang ating. We will do 30,000 of the tricycle drivers. Susunod ang jeepney driver, and then yung TNBS at susunod after that. That's the one. Medyo kasi our records are not, hindi kompleto ang record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod yun siguro late this week or early next week. Andito tayo, yung government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano bang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at asahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo, yung pagiging epal ng isang politiko, nagagamit nila yan para sa kanilang ambisyon na magtagal sa kanilang pwesto para ipaalam o iparamdam sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nasasakupan nila, na binibigyan sila ng importansya ng politikong umaattend kapag merong bigayan ng ayuda. So ano itong mga ayuda na to? Tulad ng mangyayari ngayon na magbibigay nga doon ng fuel subsidy ang gobyerno para sa mga kababayan natin na nasa sektor ng transportasyon. Kabilang dyan yung mga tricycle driver, jeepney driver, pati na rin yung mga nasa TNBS, delivery rider at yung mga MC taxi rider. Dahil dun sa pamimigay ng ayuda, gusto ng administrasyon ni Bongbong Marcos na pagbawalan yung mga politiko na umepal dun sa bigay sa distribution ng ayuda. Para nga naman na, alam nyo yun, kasi ginagamit nga sa politika yan. At the same time, hindi naman pera yan ng politiko. Bakit umeepal yung isang politiko doon? Siyempre, para makita siya. Kasi part ng ano yun, ng publicity. Diba? Siyempre, yung mga kababayan natin na less fortunate, yung talagang nangangailangan, tumatatak sa isip nila yan kapag may politikong namimigay ng, nandun sa bigayan ng ayuda. Tumatatak yan sa isip ng mga kababayan natin na itong politikong ito ay may simpatya, nararamdaman yung hirap na nararamdaman ng mga kababayan natin. Kaya itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay naglabas ng direktiba na pagbawalan yung mga epal na politiko. Sa ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na, kaya ito panoorin po natin yung direktiba ni Bongbong Marcos na ipagbawal ang mga epal sa mga bigayan ng ayuda ng DSWD. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maglabas na agad ng anti-epal guidelines ang iba't ibang ahensya at kagawaran ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, ito'y para hindi na magamit sa pamumulitika ang mga proyektong nanggaling sa pondo ng bayan alinsunod sa 2026 General Appropriations Act. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipatitigil niya ang pamamahagi ng ayuda kung may politiko sa distribution site. Binigyan din naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na kabilang sa mga bawal ay ang paglalagay ng larawan, pangalan
o logo ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ang pwede lang ilagay ang mga detalye gaya ng pangalan ng proyekto, kontratista, petsa kung kailan nagsimula at matatapos, at kung magkano ito. Hinihikayat din ni Remulla ang publiko na isumbong sa DILG ang mga politikong lalabag dyan. Maaari daw masuspinde o maharap sa reklamo sa ombudsman ang mga politikong gagawa niyan. So yun base rito sa balita na to, sabi ni Secretary Gatchalian, na ipatitigil daw niya yung pagbibigay ng ayuda kapag may umepal daw na politiko. At sabi ni DILG Secretary John B. Remulla, hindi daw pwede na may mga tarpaulin ng mga politiko dahil hindi naman yun parte o hindi naman galing sa kanila yung pera. So, pinagbabawal nila yung mga ganong klase. Yun, nandun yung pangalan ng politiko, andun mismo yung politiko, nagsasalita yung politiko. So lahat yun yung pinaka-guideline na gustong mangyari ni Bongbong Marcos. Kaya inatasan niya yung kanyang mga cabinet secretary tulad nga ni Gatchalian ng DSWD at si John B. Remulla. Pero ano tong nakita natin na may politikong umepal sa pagbibigay ng ayuda sa mga tricycle driver. So ito, panoorin po natin. Silipin nyo kung sino tong politikong epal na nandun yung kanyang tarpaulin sa kung saan nagbibigayan ng ayuda. So ito, panoorin po natin tong balitang ito. Walang edit to pero pansinin nyo, ano yung, kumbaga, bakit yung itong mga media, imposible namang hindi nila alam yung anti-epal law na gustong mangyari ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bakit parang hindi nila ito tinutuligsa? So ito, panoorin po natin. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Kasunod ng mga ilang reklamo na nawala sila sa listahan ng mga benepisyaryo ng mga tricycle drivers sa makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda, kasunod nga ng walang prenong taas presyo sa petrolyo dito sa Quezon City, dumating si DSWD Secretary Rex Gatchalian para harapin ang mga apektadong tsuper. At ilan sa mga napag-usapan, una, nilinaw niya na hindi kasama ang mga operators sa mga makakatanggap na ayuda dahil itong pinaka-cash relief assistance ay specifically tinakda sa mga drivers. Kung operator at driver at the same time, papayagan naman daw na makatanggap pa rin ng financial assistance dahil ang pinakakailangan, driver's license at saka ang photocopy ng driver's license para ma-process at maibigay kaagad yung 5,000 pisong ayuda. So, andito si Secretary Rex para makausap natin. Sec, sorry, mabilis lang. Anong pinaka-assure? May nakita ko umepal dun sa likod ni Secretary Rex Gatchalian. Tingnan natin, sino bang politiko itong parang sumilip? Di ba pinagbabawal yung mga tarpaulin na sinasabing pagpapa-epal din daw. So, tingnan natin sino ba itong umepal na to. Wait lang Sec, sorry, mabilis lang. Anong parang kilala ko yan. Di ba yan yata yung presidente nating Tukmol na nagsasabi bawal daw ang mga politiko sa mga bigayan ng ayuda. So pag-i-epal daw yun. So ibig sabihin ba nag-i-epal din itong nasa tarpaulin na yan? Bakit nandyan yung pagmumukha niyan? Pera ba niya yung pinamimigay sa mga tricycle driver? So, sabi dun sa balita, ipatitigil daw ni DSWD Secretary Gatchalian kapag may nakita siyang umepal. Bakit hindi pinatigil yung pagbibigay ng ayuda, may nag-umepal dun sa kanyang likod? So ito, panoorin po natin kung ano yung naging sagot dito ni Secretary Gatchalian. Hindi dito sa poster ng epal na yan, pero dito sa naging problema ng distribution ng 5,000 tulong sa mga tricycle driver kasi kulang sa coordination, kulang sa sa communication dahil may mga tricycle driver na hindi nabigyan dun sa unang payout. Gawa ng may mga trans pala yan yung first batch, second batch, third batch. Pero hindi nga nila piniliwanag kaya maraming sa mga tricycle driver yung pumila pero pagdating doon sa ending, sa pinaka-payout mismo, wala yung mga pangalan nila. So ito yung naging paliwanag ni DSWD Rex Gatchalian
kahit na nasa likod itong kumag na epal na yan, kung sino man yung epal na yan, malamang kilala nyo yan. Pero ako kilala kung sino yung epal na yan na nasa likod. Pero pakinggan natin kung bakit nga ba nagkaroon ng aberya yung distribution ng ayuda ng mga tricycle driver. Anong pinaka-assurance lang ninyo? Paano ba mangyayari? Diba sa mga nagreklamo na nawala sila sa listahan? Again, kasi yung word na nawala sa listahan, baka wala naman talaga sila sa listahan for today. Kasi remember, meron pa tayong payout ng tomorrow and Thursday. Continuous yun. So I don't like to use the word yung nawala sa listahan kasi sa kasalukuyan, binubuo at binubuno pa natin. Pero pansinin nyo, di ba, yung camera, iniiwas makita yung tarpaulin na nasa likod ni Secretary Rex Gatchalian. Kasi malino pag e-epal yun eh. Tandaan nyo, sabi nga doon sa balita, ginagamit ng politiko yung pag-epal para sa kanilang political career. Lalo na ngayon, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, sumasadsad negative yung kanyang approval and trust rating. So, napaka-importante ng pag-epal ni Bongbong Marcos. Pero ang tanong, sabi ni Rex Gatchalian, ipatitigil daw niya yung distribution ng ayuda kapag may umepal. Sabi na rin ni di ba ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal daw yung kahit tarpaulin, dapat daw nakalagay diyan yung proyekto. Pero may pagmumukha diyan ni Bongbong Marcos sa likod nitong Secretary Rex Gatchalian na nakapaskil yung pagmumukha ni Bongbong Marcos. Hindi naman pera yan ng mga politiko. Pera yan ng taong bayan na hindi pa nananakaw. Pero, base rito sa problemang nangyayari sa DSWD ngayon, mukhang yung ayuda nababawasan pa. Kasi ang balita natin, ang nasa first payout is 33,000 na tricycle driver yung dapat mabigyan. 23,000 lang yung binigyan. So, merong discrepancy na 10,000 driver yung hindi nabigyan. So, isipin ninyo, 10,000 times 5,000 is total of 50 million pesos. So, yun po yung posible na makickback. Kung sino man yung gagawa ng pag-kickback dyan, siyempre, malaking pera pa rin yan, 50 million. Lalo na ngayon, dumadaan tayo sa krisis. Sinasamantala ngayon ng mga ganid sa pera, to the point na pati yung mga naghihirap, talagang ginugulangan pa nila. Pero dahil nga sa ginagawa ng mga epal, tulad nung nasa tarpaulin na yan, parang kinukonsinti lang yung ginagawang mali. Ito, mali na to, malinaw to, mali na yung ginawa nung nasa likod ng tarpaulin na yan. Kung sino man yung naglagay ng tarpaulin na yan, malinaw na malinaw, pag-epal yan. So, ibig sabihin ba, exempted na naman ba si Bongbong Marcos? Kasi nung una, sabi ni Bongbong Marcos, magtipid daw. Diba? Dahil nga tumaas yung presyo ng krudo. Pero bago pumunta ng New York, nagpa-party daw muna sa Malacanang. Tapos nung pumunta sa New York, naka-private jet pa at 2 private jet ang dala. So, exempted. Tapos dito sa anti-epal, exempted na naman si Bongbong Marcos. Ano ba yan? Secretary Rex basta Secretary Gatchalian ng DSWD. Akala ko ba ipatitigil nyo kaagad yung distribution ng ayuda kapag may umepal na politiko. Politiko rin yung nasa likod ng tarpaulin na yan Pa natin yung listahan. So meron pa silang chance na pag mabigay na nila sa amin yung mga ID nila, katulad nun, ipapasok na namin diretso. So by Thursday, kasama na kagad sila. Your reaction, Sec, na sinasabi nung ibang mga nagreklamo na yung nasa listahan daw, patay na. Again, Ayan kitang-kita Sino ba yung kumag na yan? Di ba presidente natin yan? Siya rin yung may sabi na na itigil yung pag-iepal sa pagbibigay ng ayuda. Ayan pagmumukha ng presidente natin na walang tawag dito, walang paano nyo ba sasabihin to? Parang wala siyang honor sa mga sinasabi niya na talagang iba talagang lumalabas sa bunganga nito ni Bongbong Marcos sa ginagawa niya. Kahit na sinabi na niya na ganun yung gusto niya mangyari, pero tulad na lang kay balik natin, hindi raw makikipagtulungan sa ICC. Diba? Sabi niya. Pero anong ginawa? Siya mismo, binigyan niya ng pahintulot na kunin si Pangulong Duterte ng ICC.
Tapos sasabihin niya, mahiya naman kayo sa mga nagnakaw sa pera. Kasabwat pala siya ayon sa sa mga ex-marine na nag-deliver nga raw ng pera. Tapos ngayon dito, bawal daw ang pag-e-epal daw ng politiko. Pero meron siyang tarpaulin sa likod nitong bigayan ng ayuda ng DSWD. Ako naging mayor ako. 9 years ako naging mayor. Nananalig ako at alam ko na pinag-aralan ng ating mga local government units yung listahan na ibinigay nila sa amin. At kung sakaling nalusutan kami, physical ang payout ngayon Physical, hindi naman to dineposit ko lang sa ATM. So, madidetect natin kung meron. Pero again, I would really believe na walang ganyan. At kung meron man siguro isa na isolated case. Pero hearsay so far, wala pa naman talaga nangyayari. Diba? Lastly, Sec, kasi yung iba, sabi ng cash assistance, so baka gamitin daw sa ibang bagay yun. Pero at least may explanation ng Sa DSWD. DSWD, ang tawag namin sa programa nito, Assistance to Individuals in Crisis Situation. AIC. So, ibig sabihin yan, kapag binigay na natin yan sa beneficiaryo, empowered yung beneficiaryo na magtakda kung ano ba nakakabunti sa kanya. Gagamitin ba tong pera sa pagkain? Kasi Bit-bit kaya ng DSWD yung picture ni Bongbong Marcos na yun. I mean yung tarpaulin na yan. So nakakapagtaka lang. No, parang dito nai-spoiled masyado si Bongbong Marcos eh. Siya mismo nagsabi bawal ang epal. Bawal yung mga politikong mag-epal pero bakit nandyan yung tarpaulin niya? Ayun ito, galing mismo sa bunganga. Come from the horse's mouth nga sabi nila. Galing sa bunganga ni Bongbong Marcos. Bawal daw yung pag-e-epal sa mga distribution ng pamimigay ng pera. So ito, panoorin po natin ito kung paano binanggit o paano, kung ano yung sinasabi nga ni BBM pagdating nga sa pag-distribute ng ayuda na to. Basta't ito ay mga programa ng national government. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Di ba? Galing mismo kay Bongbong Marcos. Wala tong honor sa sarili niya. Kahit siya mismo binabali niya yung sinasabi niya para lang, alam niyo, magmukha siyang pogi na naman. Kahit na isinusuka na siya ng karamihan sa atin. So, ginagamit niya yung itong pamimigay ng ayuda kasi nga sad-sad na yung trust rating tsaka approval rating niya. So, kahit papano, kailangan niyang maiahon. Pero, ang tanong dito, makakatulong ba to sa pag-angat ng kanyang trust tsaka yung approval rating niya sa ginagawa niya? Para sa akin, hindi eh. Mas lalo niya lang nilulubog yung sarili niya kasi nga wala siyang isang salita. Kung meron siyang isang salita, siguro baka mas tumaas pa yung kanyang approval tsaka trust rating. So baka meron pa siyang pagkakataon na may angat niya yung sarili niya at makapagbigay siya ng mabigat na ilalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. So antayin natin kung meron bang mangyayaring approval, pagtaas ng approval rating niya dito sa ginawa niyang pag-epal sa pamimigay ng ayuda. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.